masyadong masasabi natin fasten your seatbelt. Kasi medyo, pag hindi mo ito kinaya, maninisagrasya ka. Amen. Alam naman po natin, di ba? Every year, atin po itong pinag-aaralan. Amen. Praise the Lord. Alam na po ba ninyo kung anong itatopic natin? Alam na. Amen. Kasi next week ay Valentine's Day na. Amen? Valentine's Day na nila. Ang iniisip kayo ng marami, lalo mga binata at dalaga, sino kaya ang ka-date ko? Bakit pag Valentine's Day, February 14, naghahanap ka ng ka-date? Bakit ka-date yun? Bakit pag wala kang ka-date, nalulungkot ka? Bakit gano'n naghahanap ka? Kasi meron niyang pinagkaugatan. Meron po yung pinagmulan. Yung espiritu na yan ay meron po yung origin. Kaya hindi mo maiwasan kapag hindi ka biblical Christianity, maghahanap ka talaga ng ka-date. Pero pag ikaw ay biblical Christianity na kay Kristo ka na, kahit wala kang ka-date, tanggap mo na. Amen? Amen. So mag-iisip ka ng ka-date. So, kahit man ang rosas na yun, bibili mo talaga ng isang binata. Amen po ba? Bakit rosas at marami pag Valentine's Day? Meron din po yung origin. Kung bakit rosas. At bakit puso? Bakit puso, di ba? Puso, puro puso ngayon. Di ba? Puro puso makikita mo. Pag February, alam niyo na yung araw ng mga puso. Puso kayo o mga puso. Okay? So, yung iba, syempre, pagka-formal at syempre, medyo social, mga cakes. Mga cakes, di ba? Yung iba na lang, ibig na cards doon, nasa messenger ng mga bati-bati. Amen po ba? Kahit friends, di ba? Okay? So, nanotice natin yung symbol na heart. Okay? Tapos, yung iba naganda na ng kulay-pula na damit. Di ba? Okay. Yung iba naman ngayon, yung mga hotels ngayon, puno na. Puno na. Kasi na, di ba? Month of love daw. Amen po ba? Love, month of romance. Okay? So, nagpaplano na sila kung saan silang amusement pupunta, sa mga beer houses, mga hotels, mga parks. Amen? Kung nagpaplano na sila ng mga parties. Amen po ba? Okay? Hindi man po mga lugar dito ngayon. Amen po ba? Mga beach, mga resorts. Amen po ba? Hindi man po yan. Talagang ang mabenta siguro ngayon ay wala nang mga Valentine's card masyado, di ba? Hindi na, flowers na lang. Di ba? O kaya mga gimmick, mga date-date, puno ang mga plaza, ang mga parks. Amen po ba? Nagpaplano na sila kung saan sila pumunta. Amen? So, church, all we can see in these places were partners of lovers. Especially sa hotels, before Valentine's Day, are fully booked na. Married or unmarried, even at young age. They can't escape the spirit of Valentine's Day. Hindi mo talaga ma-escape na maiwasan. The spirit of paganism. So church, bakit may Valentine's Day? Ano ang pinaka-dark and bright side history ng Valentine's Day? When we see history, that is the study of past events, especially human affairs. Yun po ang ibig sabihin ng history. Ngayon, aalok natin kung ang taga Jesus is My Life Church ay
ay dapat po ba mag-Valentine's Day? Amen? Marami na po sa atin nakakaalam ito. Pero magbibili-bili po tayo para inyo pong ma-share doon po sa mga babaeng lalaki na hindi po naka-escape sa spirit of Valentine's Day. Ganito yung mga kapatid. Una, who is Valentine? Si Valentine is a religious Christian. Religious Christian hindi po siya biblical Christian. A religious Christian martyr daw po siya, beheaded, napugutan po siya ng ulo. Bakit kaya siya napugutan ng ulo? Noong 269 AD, ang ibig sabihin ng AD, in the year of the Lord. Amen? Okay. So, yan po ay napugutan po siya noong February 14 as a martyr. Okay, kaya po, ito po ay ginawa po siyang patron saint. He's a patron saints, engaged couples, happy marriages, love, and lovers. Okay, ito po yan. Bakit napugutan ng ulo si Valentine? Okay. One legend, actually maraming legend eh. Kailan, pinili ko yung legend na magkalapit lang sa katotohanan. Pero lahat naman po sila magkalapit. Okay, ito po yung one legend. Contains that Valentine was a priest, pari po siya, who served during the 3rd century in Rome. Okay, doon po siya nagpapari sa Roma. Okay? When Emperor Claudius II decided that single men, okay? Kaya sa panahon ngayon, kung single men ka, pag-iinitan ka ni Claudius II. Okay? Kasi bakit? Ang single men kasi made better soldiers than those with wives and families. Kasi alam naman po natin yung mga kapanahunan noon, puro gera, puro labanan, puro sakupan. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya wala pong iniisip ang mga emperor doon, mga hari, kundi mag-isip ng mga ang gagaling ng mga sundalo, mga military, mga pulis. Amen. Yung ilalaban sa gera, sa labanan, kailangan, syempre, kailangan mga gagaling at talagang walang inaalala na iniiwan sa tahanan. Kaya nakita po ni Claudius II na mas maganda pala ilaban ng mga binata. Kasi bakit maganda? Kasi mga binata, walang iniisip, kundi ipanalo yung gera, isayti ang buhat. Amen po ba? Ipanalo ang kanilang laban para sa kanilang bansa, para yung bansa na ito hindi po masakop. Amen? Ngayon, syempre, ang mga single men, wala namang isipin yan. Wala naman silang asawa, wala silang anak. Kaya mayroon silang concentration sa pakikipagdigma. Amen po ba? Kaya ngayon mga binata, kapag sa panahon ng nasa panahon ni Claudius ngayon, magda kayo talagang hindi kayo pag-aasawahin. Amen? Kasi ibabala kayo sa gera. So ibig sabihin, mapalad pa rin may asawa. Hindi na nakakitang buhay. Amen po ba? In fact, alam niyo po ba, mas maganda talaga mag-serve pag binata at dalaga kasi wala kang iniisip. Magtatagumpay ang ministry, lalo magtatagumpay kung wala kang iniisip. Amen? Amen. Nakikinig po ba kayo lahat? Di ba kayo pumukura? Palapakan po natin ang English buwan. Okay. Bakit nakukulan si St. Valentine's Puno? Okay? When Emperor Claudius II decided that single men made better soldiers than those with wives and families, he outlawed marriage for young men. Inalis po niya ang batas na ang mga single men mag-asawa sa panahon na yun. Ayaw niya na sa panahon po na may kasagsagan ng labanan ang isang bansa na mag-asawa ang mga binata. Ayaw niya. Yan si Emperor Claudius. Ngayon, Valentine, realizing
the injustice of the decree. Okay? Define Claudius and continued to perform marriages for young lovers in secret. Yan. Ito si Valentine. Isang pare, nabalitaan niya na, napaka-injustice naman yan, pinakatalukan yan. Paano naman kung umibig talaga yung binata niya? Nag-iibigan sila, ano ba yan? Hindi ikakasal? Paano yan? Kawawa naman. Susunod naman ni Valentine, ang ginawa niya, lumabag siya sa decree ni Claudius at nagkakasal siya in secret. Okay? Kasi siguro naawa siya sa mga lovers. Okay? Now, sa kanyang pagkakasal in secret, when Valentine's actions were discovered, syempre na-discover ni Claudius. Anong ginawa? Claudius ordered, arrested and executed that he put to death. So, ang dahilan ng kamatayan ni Valentinos ay yung pong decree ni Claudius ay kanya pong sinuway. Na hindi dapat siya magkakasal ng mga binata dalaga. Siyempre, emperor yun. May bawal yun. Okay, pare, sa kapakanan ng bansa, para manalo, hindi ka sasakupin, iniisip ko lang yung pag-ibig mo. Para sinasabi ni Claudius, diba? Ikaw talagang pare ka. Iniisip mo lang yung pagmamahalan. Pero yung kapakanan ng bansa, ang kaligtasan natin, hindi mo iniisip. Para siguro yung ganyan-ganyan pananaw, hindi mo iniisip. Na ito tayo masasakot, magkakamatayan yan. Puro pa rin pag-iisip, pag-iibigan pa rin i-encourage mo. Hindi pwede. Kaya tuloy siya ay inaresto at siya po ay pinugutan. At bago po siya pinugutan ng ulo, siya po ay ikinulong. Siyempre, kailangan mo na mag-prepare, mag-manalangin. Amin po ba? Amen po ba? Di ba, bago isip niya yung ka, kailangan mo na, may araw mo na may date kang isip ka. Amen po ba? Kailangan mo na mag-confess, magmuni-muni, i-ready ang sarili mo bago ka patayin. Amen po ba? Ganyan mo. At habang si Valentine ay nandoon sa kulungan, meron yung jailer's daughter na nagpupunta sa kulungan. Okay? At itong jailer's daughter nito, na-convert daw ito into Christianity. At habang nasa kulungan si Valentine ay na-convert po niya ang maraming nakakulong. Okay? At isa ang na-convert dito, yung anak ng jailers. Okay? Pero, nagkaroon sila ng relasyon. Nakuha niyo ako? At nung pong nagkaroon sila ng relasyon, syempre araw-araw, syempre nagkalarin na ng pag-ibig nila. Syempre nung February 14, yun na po yung kamatayan ni Valentine, ipupugutan na po siya ng ulo. Sumulat po ito si Valentine doon sa kanya, sa jailer's daughter. Ay, di ko alam, hindi ko nakastate kung ano po yung sinulat eh. Basta, ang alam lang po doon, kaya nga po, nakuha po natin yung, di ba? Sino Valentina mo? Sino Valentino mo? Di ba? Kasi, nagsimula po yan sa sulat, doon sa jailer's daughter na, from your Valentine. From your Valentine. At, hanggang ngayon, na-adapt mo yan ng buong sanlibutan na sino ang Valentine mo. Kasi itong sulat ni Valentine, nabasa mo ito ng marami bago siya namatay. Hello? Kaya na nga po na-adapt mo yan na pagka meron kang susulatan na lover from your Valentine, Jeremy. Mali! Hindi ka naman si Valentine! Dapat sabihin mo from your Jeremy. Ganun ang tama. Hindi mo pwede sabihin from your Valentine dahil hindi ka naman si Valentine.
Michael, from your son. Huwag mo na sabihin from your Valentine. Mali po yun. Binuhay mo pa si Valentine ang tagal na 269 AD na pubutan. Buhay pa rin si Valentine ngayon. Binubuhay mo. Dapat yung pangalan mo, buhay mo kasi ikaw ang buhay. Amen! From your Ronnie. Di naman kami magsasabing from your Valentine. Jessamine, Elizabeth, walang ganon. Si Valentine nga po yun eh. Si Valentine nga po pinag-usapan natin eh. Amen po ba? Nanawanan mo ba ako? Itama ang mali. Amen? Amen. Huwag mo rin mo sabihin na, yung sino Valentina mo? Sino Valentino? Doon pa lang, mali ka na. Ayaw na ng Diyos yun. Kasi mali nga po eh. Ay, wala po ka Valentine eh. Bakit si Valentine ka ba? Eh, si Jeremy ka nga eh. Ha, nanawanan mo ba? Amen. Sinasawro ka nga eh, from your sorrow. Uy, bawal yung Daddy Rose ha? Ay, pag born again Daddy Rose, hindi bawal sa amin ha? Diba? Praise the Lord. Amen po, malalaman po natin. Kaya magpapaguin mo yung from your Valentine. Hindi ka naman si Valentino. Amen! Nalaman po natin. Amen. Si Valentine lang yun. Nag-iisa lang si Valentine. Amen? Ikaw yan. Ikaw si Stephen. Ikaw si Simon. Ikaw si Ronnie. Ikaw si Rosauro. From your Rosauro. Amen! Nalaman po natin? Amen. Alam niyo, yung sulat na yan, yung bati na yan, na mali, ay lumalaga na po yan hanggang ngayon. Kasi nga po, si Satanas po ang sa likod ng lahat ng iyan. Gusto ni Satanas mabuhay po tayo sa kawalian. Amen! Amen. Ang haba nitong kwento ko, muli ng Panginoon. Ngayon, bakit kailangan mo, pag Valentine's Day po no, na maghanap ka ng kadate? Actually, mga kapatid, bago po ang Valentine's Day, according to Roman mythology, no, ancient festival. Tatlo po ang celebration sa month of February. Una, yan po ay mga major pagan festival day. Una yung Lupercalia Day. Pangalawa, yung po yung February Day. Celebration din po siya, no? Para sa isang goddess. Goddess na si Venus. Si Venus ay isang prostitute. Si Venus ay siya po ang nanay ni Cupido. Siya ang nanay ni Cupido. Yung batang may daladalang araw, silver and gold. Yung araw na yun, kasi ito si Cupido, mahilig po siya sa ano eh. May power si Cupido eh. Na yung daladala niyang araw, kapag meron siyang gustong babae, pinagano ng araw niya, napapaibig niya. Kasi yung araw niya, mayroong ano eh, parang magic. Mahilig si Cupido sa magic. At alam ko natin yung magic, sa pagiging salamangkero, may power mo yun. Pag gusto ni Cupido si Jessamine, matatamanin, mabiganin niya yun. Tapos si Cupido, bubuntisin niya si Jessamine. Ganun yan si Cupido, kung sino mapaibig niya, bubuntisin niya. Ina-idol yan ngayon ng maraming lalaki, di ba? Dalaw. Kaya may Cupido sa Valentine's Day. Okay? Diba? Kasi, ano po yan eh, nagsisimula yun po yan sa paganong selebrasyon. Alam po natin yung salitang pagano, walang Diyos. Amen? Ngayon mga kapatid ko, sineselebrate din po sa month of February. Ang date ay 13 to 15. Yung Lupercalia, from February 13 up to 15. Yung February, no, ano daw po yung day of cleansing, fertility. I-cleanse daw po yung buong lugar na yun kung saan nagsiselebrate. No? Yung February, ang lugar na yun para sa mga inhabitants na nandun, malilinis para po makalaya sila sa mga bad spirits. Yun po ang celebration ng February.
Okay? So, matitrace din po natin yung salitang February. Okay? Ngayon, mga kapatid ko. Again, ang celebration sa month of February, Lupercalia, Februata, at celebration po ni Venus, at kasama din po sa Lupercalia ang celebration, kasama po si Remus at si Romulus. Mga estudyante, alam ko matalino kayo sa mga history. Okay? Ngayon, syempre bilang pastor, magre-research ka, bilang yung mga leaders, mga sir, hindi ka lang po na, opo, na una mo itong i-research, kailangan mo limitahan, kailangan mo makapagpuli yung kalungan. Ngayon, mga kapatid, ang February 13 at 15 ay Lupercalia Day. From the word Luper. Ano ibig sabihin ng Luper? Ang Luper po, okay, from the word lupus. Ang lupus ay Latin. Ang ibig sabihin ng lupus is a she-wolf. Nakikinig mo ba na tayo lahat? Okay. Ang Luper ay isang she-wolf. Bakit napunta tayo sa she-wolf? Anong connection din sa Valentine's Day? Anong connection din sa Lupercalia Day? Okay. Ang she-wolf, kung bakit siya nagiging center po ng celebration ng Lupercalia Day. Kasi ito punta tayo muna kay sino ang tatay ni Remus at Romulus? Sino? Social studies subject. Okay. Si Nometor, mga kapatid, si Nometor ay isang king ng Alba Longa. Sa Roma po yun. Nakikinig po ba tayo lahat? Okay, si Nometor ay isang hari ng Alba Longa. At si Nometor ay meron po siyang anak na si Rhea Silvia. Nakikinig po ba tayo lahat? Respect to God. Habang nakikinig po tayo, ay dito lang po ang pansin sa Panginoon. Okay. Si Nometor, king ng Alba Longa, may anak na Rhea Silvia. At si Nometor, meron din po siyang kapatid na si Amulius. Si Amulius ay isang sakim sa kapangyarihan na kapatid ni King Nometor. Amen? Okay, bantayan kayo po. Okay, dahil sa sakim ng kapangyarihan, ipinilanggo niya sino? Yung kapatid niya na si Nometor. Nung nabilanggo si Nometor, nag-take over siya sa trono. Hello? Amen po ba? Siya na po ang hari ngayon. Nung siya na po ang hari ngayon, may anak si Nometor na Rhea Silvia. Si Rhea Silvia, alam ko siya nag-iisang anak ng babae ni King Nometor. Dahil si Amulius, para walang threat sa kanya, walang successor sa kanyang trono, ayaw niyang, parang si Herodes din ito, ayaw niya napaparanoid. Ayaw niya kapalitan. Ang ginawa niya, kay Rhea Silvia, gusto niya magiging Vestal Virgin. Ano ibig sabihin ng Vestal Virgin? Ang ibig sabihin ng Vesta is a goddess. Diyosa po si Vesta. Ngayon, pag gusto mo mag-serve kay Vesta, mag-ritual ka lang, magpahuso ka lang sa Diyosang si Vesta, ang tawag sa iyo, pag nagpunta ka doon para nagmadre ka, ang tawag sa iyo ay Vestal Virgin. Kailangan virgin ka talaga. Pwede ka doon, ang qualification nila, na papasok ka ay 6 to 10 years old. Pwede ka nang pumasok doon sa pag-serve kay yung Vesta na goddess. Goddess to, Diyosa ito. Okay? Ng mga pagano. Ngayon, nung syempre, dinala po yan ni Amulius ngayon doon sa pagiging Vestal Virgin, no? Priestess ang tawag doon. Ngayon, kasi pag nandoon na si Rhea Silvia, hindi siya pwedeng mag-asawa at hindi siya pwedeng manganak at wala na forever na maghahari si Amulius sa kanyang trono. Pero syempre, umiibig talaga. Amen? Umibig si Rhea Silvia kay Mars. Sino si Mars? Si Mars is the god of war.
doon sa Rhea Selva. Hindi ko alam paano sila nakalusot. Bahala na sila doon. Basta nagkaibigan sila, dalawa. Nagkaanak sila ngayon ng si Remus at saka si Romulus. Si Remus at si Romulus. Si Remus ang founder ng Roma. From the word Romulus. Si Remus, pinatay kasi ni kaya nag-aagawan sila sa lugar. Kaya si Remus, pinatay ni Romulus, kaya siya ang nagiging founder ng Rome. Nanawan po ba natin? Para tayo nag-aaral ng social studies. Okay, na mga kapatid ko. Ito, natuklasan ni Ammonius na nagkaanak ito, si Rhea Selva, hindi pwede. Ang ginawa ni Ammonius, nagutos siya na yung bata ay patayin. Pero yung inutusan niya hindi pinatay, pinaanod lang sa ilog. Sa pamamagitan ng safety na basket siguro, pinaanod. Ngayon, meron isang she-wolf. Doon tayo papasok. Meron siyang lobong babae, umiinom sa ilog. Nakita niya ngayon yung dalawang bata. Nasa isang lagayan. Kinuha ng she-wolf, kagaya ng anak niya. Yung she-wolf din na yun, bagong panganak, may gatas. Dinala niya sa kuweba. At nung dinala sa kuweba, pinadede niya si Remus at saka si Romulus kaya nabuhay. Ngayon, meron mag-asawa, isang mastol, nakita niya ngayon sa piling ng isang she-wolf, si Remus at Romulus, kinuha niya, dinala sa bahay. Pinalaki. Hello, nakuha po natin? Nung lumaki na si Remus at Romulus, nalaman po nila ang kalagayan pala nila na sila ang sakseso ng kanilang tatay. Buhay pa ang tatay nila habang nakakulong na lumalaki. Buhay pa. Ang ginawa ni Remus at Romulus, pinuntahan si Ammonius at tito nila, pinatay nilang dalawa. Kasi alam pala nila ang kalagayan nila. Nakuha po ba natin? Okay, now, paano nakapasok ngayon? Yung Lupercalia. Ang Lupercalia, siyempre pagano. Pag pagano, maraming, kung ano-ano na lang, binibigyan ng meaning. Amen? Binibigyan kahulugan ng mga bagay-bagay. Ngayon, dahil nakita nila na, kaya palang bumuhay to. Ang she-wolf pala, ay kayang bumuhay ng tao. Kaya, naku, sagrado yan. Banal ang lugar na to. Kasi, merong taong nabuhay. Diba, syempre, diba? Hindi po tayo sa... Kaya naman, nakumbinsi ngayon ang mga low mercy. Ano ibig sabihin ng low mercy? Ang low mercy, yun po yung mga priest, mga pari, na magpe-perform ng ritual para po sa sinasabi nilang banal, sinasabi po nilang kakaiba. Diba? In-apply na po nila ang mga bagay-bagay na yun. Ngayon, nag-celebrate na ngayon sila. No, bago po yung Valentine's Day, nag-celebrate na po sila ng Lupercalia Day, Loper She-Wolf. Isiniselebrate po nila yung wolf. Kasi may kapangyarihan na bumuhay ng tao. Ngayon, ang gagawin po, ang sa celebration ng Lupercalia Day ay ganito po. Yung mga pari, magdadala po sila ng kambing at saka dogs. Kasi itong kambing at saka mga aso, no po ito sa sexual, alam niyo na. Diba? So, ang ginawa po nila ng mga pari, kambing at saka aso ang kanilang pinapatay. Pinupugutan ng ulo, pinapadugo po. Tapos, doon sa bowl na yon, nandoon yung dugo. Okay. Nandoon yung dugo. Ngayon, babalatan nila yung kambing, babalatan nila yung aso. Yung pong priest na mag-alay ng handog, nakadamit po yan ng damit kambing, damit aso, yung balat po Tapos yung iba, ginagawa po nilang strips, yung mahaba. Ginagawa po nilang mahaba. Tapos yung strips na yun, ng balat ng kambing at saka balat ng aso, ilulublog po nila sa dugo. Okay?
di ba, hindi man sa lahat ng celebration nagpa-participate, di ba? Yung mga magpa-participate, pipila po yan lalo mga babae. Mga babae. Kasi it was believed na kapag, kunyari, itong lower C, itong parit, sasawsaw, tapos hahampasin sila yung balat ng, yung balat. Okay, kahit kunti sila, papahampas sila. Okay, papasampal sila ron. Mga katawan nila, okay? Now, kasi naniniwala sila na pag buntis, pagka nagpahampas, madaling manganak. Amen? Madaling manganak. At yung mga baong pag nagpahampas, magiging fertile. Hello? Yun ang belief nila. Amen? Pag-ano nga o. Amen po ba? Okay. Now, ano yan sila? Nakapila. Ngayon, hindi lang po yan. Meron din pong jar na parang yung pagka kinremate ng isang tao, doon nilalagay, yung urn, yung parang gano'n. Imbis na yung cremation ang nilagay doon, ang nilagay po doon ay mga pangalan ng babae. Merong matchmaking. Sa panahon ng Lupercalia din, merong matchmaking na yung from February 13 up to 15, yung mga lalaki nakapila dyan, yung mga babae nakapila dyan, magsusunod ang pangalan nilunod dito. Yung mga lalaki, yung mga pangalan na nandoon sa urn, sa jar, bubunot sila. Kung sino yung mga bubunot nila, kung lalaki sila, kukuhanin nila yung babae, magiging partner po nila yun in 3 days na celebration. Pagkasinta na sila, pwede sila mag-sex. Pag ano nga eh. Pwede sila mag-fornicate. Okay? Ganoon po ba natin? Okay. At pagkatapos doon, meron din pong ritual na hubot-hubad ang mga babae, buntis o hindi, mga baong. Liligit-ligit sila sa buong balagtas. Kunwari, balagtas, liligit-ligit sila, lahat ng ano pupunta nila. Habang inampasan pa sila ng mga duguan, ng mga strips ng balat ng goat at saka dog. Kasi ang paniniwala nga po nila, di ba? Sinabi ko na kanina. Yun po yung paniniwala ng February 13 to 15. Nalaman po ba natin? At yung po mga participants, kailangan may festing and drinking din po sila. Kailangan mag-inuman sila, magsaya sila. Lahat ng kalayan pwedeng gawin. Nalaman po ba natin? Pwedeng gawin sa panahon na yun. Hello? Ngayon, isa po yan sa celebration na celebrate. Ito naman po si Venus, na isang prostitute, nanay ni Cupido. Ang kanya naman po, dahil goddess of romance, siya, lovers and romance. Okay? Nakunawa niyo po ba ako? Ngayon, yun po yung mga celebration. Si Romulus sa Lupercalia, tapos fertility at purity, purification, cleansing, ang February. Ngayon mga kapatid ko, ngayon, noong 5th century, si Pope Gelasius gusto po nang i-stop, i-eliminate ang practice ng paganism. Kaya kanyang in-impose ng February 14, mag-meet sila sa isang araw. February 14 ay magiging Valentine's Day na lang. To Christianize the paganism celebration, para maalis po yung mga rituals na hindi kaya-aya. Pero mo, may tatakbo-takbo, nakadamit ng balat ng aso, balat ng kambing. Para ma-Christianize, sinika po yan ni Pope Gelasius na ang February 14 na lang diniktaran niya na wala na pong ritual ng Lupercalia, wala na pong February, isa na lang po isi-celebrate ay February 14, pero hindi aalisin yung patungkol sa pag-iibigan. Kaya ang Valentine's Day nakafocus sa pag-ibig. Amen? So kaya ngayon, naghahanap ka ng kadate, Valentino, mali. Okay? So that's why yung espiritu ng Valentine's Day, nandoon pa rin ang espiritu ng Lupercalia.
Espiritu yan. Na-incorporate lang, hindi pa rin siya inalis. Ano ba natin? At pupunta nung tayo sa sign na heart. If we are going to see the heart sa human body, hindi ganyan ang form ng heart, di ba? Hindi ganyan, di ba? Iba. Pero bakit ang heart ay ganon? Ganon. Actually, ni-research ko talaga yung maayos. Una, yung ganon na dalawang ganon, kuyo-kuyo yan ng babae. Tinitira ng araw ni Cupido. Ginagalaw ni Cupido, tinitira niya. Yun po yung kuyukot ng babae na baliktad ka. Imagine niyo yung ganon. Kuyukot itong dalawa. Tapos yung sa gitna, yun yung tinitira ni Cupido. Binubunti si Cupido. Ganon siya kahatay. Si Cupido is a Roman god ng mga pagan. Kaya, tinatangkilik ng mga Kristiyano ang pagano ng mga celebration, dapat huwag kayong mabuhay sa mali. Amen. Kung ikaw ay sa Diyos, itama mo yung buhay mo. Huwag kang mabuhay sa mali. Amen. Pangalawa, may form na dahon. May form na dahon. Isang halaman na heart ang form, nilalaga ng mga babaeng nabuntisan sa mga panahon na yun. Pag ininom nila yun, hindi sila nabubuntis. Ibig sabihin, pang-pa-abort. Mapait daw po yun. Form ng heart, nilalaga nila, hindi sila mabubuntis noong mga panahon na yun. Ganun po ang kwento ng isang heart. Kaya alam niyo sa mga messenger, hindi mga heart nyo, ha? Heart nyo. Ako hindi ako nag-heart, ganun na lang. Kasi yung heart na yan, bastos yan. Hindi talaga yan human heart. Amen po ba? Hello! At yung rosas na yan, kung bakit rosas ang popular sa Valentine's Day, bahan ng rosas, di ba? Umaabot pa ng 1,000 piraso pag Valentine's Day. Amen? Kasi yun ang favorite flower ng isang prostitute na si Venus. Meron maging mga flowers, bakit rosas pa? Kasi if you cannot escape the spirit of Valentine's, the pagan celebration, talagang bibili ka ng rosas. Akala mo kasi, bumili na naman ang what is wrong? Bakit kasi sa daming mulat na rosas talaga? Kasi yung palagin talaga, ang favorite flower ni Venus na isang prostitute. Nagkaroon sila ng love affair ni Mars, the god of war. Nanawan pa natin mga kapatid ko, nanawan pa natin! Yeah. Ngayon, bilang biblical Christianity, bagay ba tayong mag-celebrate ng Valentine's Day? No. Nasa Biblia ka na eh. Ang panampalataya mo, Biblia na eh. Amen. Panampalataya mo ng religious eh. At galing pa sa pagano. Amen po, kahalayan. Amen po ba? Puro kabastusan. Biro sa panahon na yun, makuha mo lang yung pangalan ng babae, bubuntisan mo, pwede na. Di ba? Amen po ba? Hello? Ganun kahalay yung panahon na yun sa mga celebration ng Pagan's Day. So, bagamat wala na ngayon ang Lupercalia February na celebration, pero ang espiritu ay nasa Valentine's Day pa din. Amen? Tingnan mo, sa Valentine's Day, marami nabubuntis. They cannot escape the spirit of paganism. Mga kapatid, alalahanin po natin na nalaya sa Revelation chapter 9, dinaya ni Satanas ang buong sanlibutan. Dinaya niya si Eva at Adan, at galing po tayo kay Eva at Adan, ibig sabihin nadaya sila, nadaya din tayo, nadaya na lahat. Pero salamat sa Diyos, ipinadala niya si Jesus Christ. Amen. Hindi ko sinasabi na Jesus Christ is the great Valentine's Day. Si Valentine yun eh. Hindi pwedeng sasabihin doon sa Facebook, Jesus Christ is the great Valentine. Valentine, tao yun.
bawat isa para maramdaman mo ang banal na pag-ibig para sa iyong lover, para sa iyong kapwa. Amen po ba? Amen. Amen! So let us escape! Tayo po'y aalis. Amen! Sa selebrasyon ng pagano sa pamamagitan Amen. nitong selebrasyon sa February 14. Let us escape the spirit of paganism. Hindi po yan Valentine's Day, kundi paganism day po yan. Nanood po ba natin? At pag tayo nag-celebrate ng mali, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Maraming kamalasan ang darating sa buhay. Maraming aral ang tao, selebrasyon ng tao na hindi siya basbas ng Diyos. Amen po ba? Meron lang pong celebration na dapat i-celebrate ang Kristiyano biblically. Number one is Passover. Yung Paskwa. Kaya walang aasin pag nag-breaking of the bread. Amen. Amen po ba? Pag nagsubo tayo ng yung juice at saka yung tinapay, dapat mo lang na-absent kasi sinabi ni Jesus Christ, do this in remember me. Tapos wala ka pag nag-break of the bread, hindi ka po sumusunod. Nanawa po ba natin, church? So dapat mga kapatid ko, at may 1 to 6, di ko na kaya banggitin. Mababanggit ko yung in the long run, 11:52 na. Kapatid, huwag po tayong mabuhay sa mali. Amen? Alamin natin ang katotohanan ng buhay dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At ano ang katotohanan? John 17:17, ang katotohanan ay ang salita mo ang katotohanan. Amen. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Kaya gusto mo lumaya, maligtas, ito katotohanan. Basahin mo ito araw at gabi. Amen. Nanonood ba natin mga kapatid? So, ibig sabihin, dahil ang Valentine's Day ay naroon po yung spirit of paganism, ang pagan walang Diyos, may Diyos ka, di ba? Ba't yung magkikaselebrate? Hindi ka rin naman si Valentine. Mag-celebrate ka na lang sa birthday mo. Amen po ba? Ang isi-celebrate mo yung birthday mo, invite mo kami lahat. Di ba? Hindi ka naman si Valentine eh. Ba't ka mag-Valentine's Day? Hindi ka naman si Valentine. Doon sa birthday ka mag-celebrate. Pupunta kami lahat. Ha? Gumawa ka lang ng macaroni salad. Fruit salad. Hindi na kakainin namin. Amen! Nalaman pa natin, church. Jesus, my love, church. Escape na po tayo, umalis na po tayo sa paganism celebration na nagtatago behind the Valentine's Day. Amen?